Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kinagabihan, nasunod nga ang gusto ni Lumina. May inimbitahan siyang mga bisita at yun ay ang kaibigan niyang bantugon na may nag-iisang anak na dalaga. Sa may mga lamesa pinahanda ni Lumina sa garden. Siniguro din niya na gumagana ang lahat ng ilaw at pinalagyan niya ng mga bulaklak sa gilid. Ayaw niya mapahiya siya sa mga bantugon. Gusto niyang mahahanga sila sa ganda ng mansyon at malawak na garden niya. Welcome kumadre at kumpadre, masayang bati ni Lumina sa mga bisitang dumating. Good evening Lumina at Dante, salamat sa muling pag-imbita ninyo sa amin. Matamis ang ngiti ni Mrs. Bantugon sa mag-asawang Hale. Dito muna tayo kumpadre, yakag ni Dante kay Mr. Bantugon. Sa bukod na lamesa para sa kanilang mga asawa. Let's sit kumare and Pamela, nakangiting aya naman ni Lumina sa mag-inang Bantugon. Naglakad ang tatlong babae patungo sa katabing lamesa ng dalawang lalaki. Matamis pang ngiti ni Pamela na pinaghila si Lumina ng upuan para maupo. Aw, thank you iha, sabi ni Lumina. It's my pleasure, Tita Lumina. Natigilan ng dalaga. Okay lang po bang titang itawag ko sa inyo? Tumawa ng mahina ang ginang. Okay lang iha, maiging ang sanayin mo ng sarili mo na tawagin akong tita. Sagot niya habang umayos ng upo. Umupo naman si Pamela sa katabing upuan ng ina. Pumuntang isang kamay ni Miss Bantugon sa likod ng anak at pinisil ang braso. Nginitian ng dalagang ina. Tristan is here, Pamela, at may ipapakilala rin kita sa kanya. Oh, I'm really excited. Imporma ni Lumina na halatang saya sa muka. Matagal niyang inintay ang pagkakataon ni ito. Magkakilala sina Pamela at Tristan. Kilala niyang nag-iisang dalaga ng mga Bantugon. She's pretty and looks very nice. Magalang at matalino, bagay na bagay ang dalaga para sa kanyang panganay na si Tristan. That sound good po tita, excited na rin po ako na makilalang anak ninyo. Ani ni Pamela na malapad ang ngiti. Kumadre, alam ba niya na nandito kami? Baka mamaya na naman ay mawala na lang biglang anak mo. Untag ni Mrs. Bantugon na may halong pang-uuyam. May lumapit na katulong sa kanilang lamesa at naglagay ng tray na may juices at 3 baso. Sa gilid ng lamesa ay merong para sa coffee, water, biscuits, and sandwiches. Napabaling ang tingin ni Lumina sa ginang. Hindi siya aalis ngayong gabi. In fact, he promised me that he would be here until Sunday. Isn't it amazing? Nagkatinginan ng mag-ina, hindi na maalis ang magandang ngiti sa kanilang mga labi. And you know what? Nandito rin ang bunso ko with his fiancé. Ipapakilala ko rin kayo sa bunso kong anak. Pagmamalaki pang sabi ni Lumina. Oh, that's great, kumadre. Kaya pala super happy ka ngayon. Kompleto kayong buong pamilya. Komento ni Mrs. Bantugon. Yes, sinabi mo pa. Alam mo naman tayong mga nanay, ang mga anak natin na nagbibigay ng saya sa mundo natin. Oh, I love my two sons so much. Biglang napadakong tingin ni Lumina sa pintuan ng mansyon. Oh, there he is. Masayang sambit niya nang makitang anak na lumabas sa mansyon. Tristan anak, here. Tawag niya sa binata. Agad na umayos ng upo si Pamela at pasimpleng inayos ang buhok at damit. Saka napatingin sa gawin ni Tristan. Napalingon si Tristan sa ina. Napabuntong hininga siya nang makitang mga bisitang kasama ng mommy niya sa lamesa. Alam na niya kung bakit nandito na naman ang mag-anak na Bantugon sa mansyon. Labag man sa kanyang kalooban ay lumapit ang binata sa ina at mga bisita nito. Hi mom. Sabi ni Tristan na tumalik sa pisngi ng ina. Tumayo siya sa likuran ng upuan nito. Tristan, this is Mrs. Bantugon and her only daughter, Pamela. Pagpapakilala ng mom niya sa 2 babae. This is my eldest son, Tristan Hale, and he is the CEO of Lumina Essence. Parang may kislap sa mga mata ni Pamela nang marinig na CEO si Tristan ng Lumina Essence. Kusang nilahad ng dalagang kanyang kamay sa binata para makipagkamay. Nag-aalangan naman na tinanggap ni Tristan ang pakikipagkamay ni Pamela. Walang gana niyang initian ng dalaga. Tristan, sit beside Pamela and have a little chit-chat. May pag-uusapan lang kami ni kumadre. Sabi ng mommy niya na may mapanuksong ngiti. Sabay na tumayong 2 ginang para bigyan ng pagkakataon sina Tristan at Pamela na makapag-usap. Mom, dismayadong usal ni Tristan. Napabuga siya ng hangin. Ayaw man niya napilitang sumunod sa ina. Kinuha ni Tristan ng pitsyal na may lamang baso at nagsalin sa baso saka ininom. Hi Tristan,
Palagi kang kinukwento ni Tita Lumina sa akin and I find you interesting. Nautal na sabi ni Pamela. Walang ganang tumingin ng binata kay Pamela. Well, I'm not interested. Kung ano man ang sinabi ni mommy sa'yo, sinabi niya yun. Pero ako, ayokong pumasok sa isang relationship. I'm happy being single. And I'm not the right guy for you. Inis na tumayo si Tristan. Why? Napatigil ang binata. Dahil ba hindi ako kagaya ng mga babaeng gusto mo? Maganda naman ako ah. Sexy at bata pa. I can do everything you want. Lahat ng gusto mong gawin sa akin, gawin mo. Napakunot ang noo ni Tristan sa tinura ni Pamela. What are you talking about? I saw your video online and I saw how happy you were while a woman was pleasuring you. Walang kiyaming sagot ni Pamela. Naguluhan si Tristan. Anong video ang sinasabi ni Pamela? Wala akong maintindihan sa sinasabi mo, Pamela. At wala akong video na sinasabi mo. Mariin niyang tanggi. Do you want to see it? I will show you. Pangahamon na ani ni Pamela, lalong nangunot ang noo ni Tristan. Nalilito siya sa pinagsasabi ng dalaga. Isa pa wala siyang alam na video. Kinuha ni Pamela ang kanyang phone at binuksan ang kanyang gallery saka may pinalay na videos. Pinakita sa kanyang video na lalaking mga mata ni Tristan. Muling napaupot kinuha ang phone ni Pamela. Where did you get that video? That's not me. Bulyaw na tanong ni Tristan. Napatingin si Mr. Bantugon at si Dante sa gawin ng mga anak. Napatay yung dalawang lalaki at dinaluhan si Tristan na makikitang sobrang galit sa mukha. Tristan, what's happening? Tanong ni Dante. Tumayo si Pamela at umiiyak na tumakbo. Papunta sa kanyang daddy. Nilapag ni Tristan ng phone sa ibabaw ng lamesa. Why are you crying, baby? Nag-aalalang tanong ni Mr. Bantugon sa anak. Daddy, si Tristan po. Sinisigawan niya ako. Pinakita ko lang naman pong video na napanood ko online. Humihikbing sagot ng dalaga. Nakapamewang at kunot ang noong pinapanood ni Tristan na magama. Anong video yon? Curious naman na tanong ni Dante. Parang natakot si Tristan. Nabahala siya na baka naniwalang ama sa makita sa video. Wala po yun, Dad, sabat niya. Pinupunasan ni Pamela ang mga luha niya nang kinuha ang kanyang phone. Eto po, Tito, panoorin niyo po sabay bigay ng phone sa ama ni Tristan. Nalaki ang mga mata ni Tristan na tinakbo. Ang pagitan nila ng dalaga, pilit niyang inagaw ang cellphone dito. Pero maagap si Pamela mabilis na sinalag ang kanyang kamay. Akin na cellphone mo, Pamela. Babala niya, umiling-iling ang dalaga. Mabilis yung ibinigay sa daddy niya. Pinanood ng dalawang matandang lalaki ang video. Hindi natapos si Dante nang nakikita dahil sa kalaswaan. Is that true, Tristan? Ikaw bang lalaki na sa video? Tumaas ang tono ng boses ng ito. Ito ang unang beses na pinagtaasan siya ng boses sa sariling ama. Hindi alam ni Tristan ang isasagot. Malabong video pero kuha to sa loob ng opisina niya. Oh, of course, that's not me, Dad. Malamang may taong walang magawa sa buhay at gumawa ng video para siraan ako. You're not sure? Eh bakit may video nakuha mismo sa loob ng Lumina Essence office? Napanood mo yun, hindi ba? Nakasuot ng lalaki at ikaw lang naman ang namamahala sa kumpanya natin. Mabilis tinawid ni Dante ang pagitan nilang mag-ama at sinuntok ng malakas si Tristan sa mukha. Bumagsak ang binata sa grass. Nakakahiya ka. Pati ikaw walang hiyaan mo, dinala mo pa sa kumpanya ko. Anong klaseng lalaki ka? You're so immoral. Wala akong anak na bastos. Tumayo si Tristan na hawak ang pisnging tamaan ng suntok ng ama. Tumatakbo ang dalawang ginang na lumapit sa kanila. Dante, bakit mo sinuntok ang anak mo? Ano bang pumasok sa isip mo at nagawa mong saktan si Tristan? Galit na tanong ni Lumina. Then ask your son, Lumina. Tanging nasagot ni Dante sa asawa. Ask him. Napabaling ang nagtatanong na tingin ni Lumina sa kanyang anak. Kumadre, we are going home. Pag-usapan niyo na munang problema. Paalam na sabat ni Mrs. Bantugon. Walang lumabas na salita mula kay Lumina. Napilitan na lamang siyang tumango. Akay ni Mr. Bantugon ng anak na umiiyak habang naglalakad sila papunta sa gate. Mom, wala po akong alam tungkol sa video na yun. Video? Nagtatakang tanong ni Lumina. I saw a video of Tristan inside the CEO's office. At sa video na yon, may kasama siyang babae. May ginagawa silang hindi dapat sa mismong opisina ng CEO. I don't know where Pamela got that video. But it's clear na si Tristan ang lalaki na sa video. As for the woman, I don't know who she is. Mahabang kwento ni Dante. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Lumina sa kanyang mag-ama. Is that true, Tristan? Totoo bang sinasabi ng daddy mo? Mabilis na umiling si Tristan. Wala nga siyang alam sa video na yon. Kung hindi totoo, bakit kumakalat ang video mo online? Alam mo bang nakakayang ginawa mo? Masyadong immoral at bastos. Sa Lumina Essence ka pa talaga nagkalat.
Galit na sigaw ni Lumina sa anak. Napaiyak na siya sa sobrang galit. Napayuko na lamang si Tristan, hindi niya makayanan ng galit na nakikita niya sa mukha ng mommy niya. I'm sorry mom, hindi ko po alam kung paano ako nagkaroon ng ganong video. Maniwala po kayo sa akin. Nakikiusap na sabi ni Tristan. No, lumayas ka. At huwag kang babalik dito sa mansyon. Kinakahiya ka namin ng daddy mo. Simula sa gabing ito, ayaw ka na naming makita. Asik na sabi ni Lumina. Lulugulugong naglakad papunta sa kanyang kotse si Tristan. Wala siyang magawa sa ngayon sa sobrang galit ng parents niya. Sir Tristan, it's all over the news. I don't know how it got to the media. Balita ni Jack sa kanya. Napabalikwas si Tristan mula sa pagkakahiga. Sa kondo siya nagpalipas ng gabi, ngunit ngayong umaga isang bangungot na nang gumising sa kanya. Oh shit! How did it spread so quickly? Sinong gagong gustong sumira sa akin? Sigaw niya. Ramdam ang pagtaas ng dugo sa ulo. I don't know sir. Kitang-kita ni Tristan ang pag-alala sa mukha ni Jax. Biglang nagring ang telepono ni Tristan. Agad niya itong kinuha at sinagot. Good morning sir. I'm calling to inform you that your father has requested the cancellation of your premium and exclusive cards. Napatayo si Tristan mula sa kama. Halos matumba sa pagkabigla. What? All my cards? Yes sir. Your platinum, gold, and high limit accounts have been deactivated. Effective immediately. Halos hindi makapaniwala si Tristan sa narinig. You mean I can't use any of them? Not even for my personal accounts? I'm afraid not, sir. Your father personally instructed us to cut off all your privileges. Your accounts remain open, but your spending power has been significantly limited. If you have any questions, please contact him directly. Kasunod nito ang mahabang beep at nawala na sa linyang kausap niya. Napatitig si Tristan sa kawalan, nanginginig ang kamay habang hawak ang telepono. Shit, wala na talaga. Lahat ng convenience at luxury na kinasanayan niya biglang nawala sa isang iglap. Wala ng limitless spending, wala ng first class bookings at spontaneous shopping spree. Maging ang mga perks na kasama na kanyang mga elite cards, exclusive lounge access, priority reservations at even private jet services ay hindi niya na magagamit. Napansin niya nakatingin sa kanya si Jax, tila nag-aalalang magsalita. What will you do now, Sir Tristan? Marahang umiling si Tristan saka kumibit balikat. I don't know, everything is happening too fast and I still don't know what's going on. Clueless siya kung sino nasa likod ng lahat ng ito. Pero isang bagay ang sigurado at hindi niya hayaang manatili siyang talo. Aalamin niya kung sinong nasa likod ng paninira sa kanya. Ang mabuti pa, habang medyo mainit pang lahat, doon ka na muna sa rest house mo. Hindi ba alam yon ni Mr. and Mrs. Sale? Napaisip si Tristan. Binili niyang property matagal na. Sariling pera niya yun at yun na sanang sorpresa niya kay Madeline. Doon gusto niyang manirahan after ng kanilang kasal. Pero may nangyaring hindi niya inaasahan. Nagalit siya at matagal na hindi dinalaw ang kanilang bahay sa bakasyunan. Kumuha lang siya ng caretaker at binabayaran niya ito buwan-buwan. Kung titira siya sa probinsya at magtatago, tatakasan niyang problema ang kinakaharap niya. How about the issue, Jax? Paano ko i-clear ang pangalan ko sa nangyari? Nababagabag siya na mawawala na talagang kanyang iniingatang pangalan. Hayaan niyo na po muna, hindi naman po masyadong kita na kayo yung nasa video. It shows my name inside my office. At malinaw na ako yon kahit na blurred ang kuha. How is that possible? Untag niya. Alaki na kanyang pagtataka. Maingat siya sa mga kilos niya pero hindi niya malaman kung paano siya nakuhanan ng video. Mga ilang buwan na din ang kanilang ginagawa ni Catriona. Pero walang nakakaalam kahit na sino, even Jax. Pag-isipan na muna natin ang susunod na hakbang natin, Mr. Hale. Sa ngayon, mas mabuting iwasan mo munang media at press. Huwag ka na magsalita pat baka lalo pang lumaki ang gulo. Kumilos ka lang ng normal na parang walang nangyari. Isang video lang yan at kapag tumagal, makakalimutan din ng mga tao. Tama si Jax, ganun na ngang nararapat niyong gawin. Pero paano siya aakto na parang walang nangyari? And that big issue of him, it really sucks. Sumasakit ang ulo niya, pati ng kanyang baba. Wala din si Catriona para palamigin ang kanyang ulo. Samantala, sakay si Catriona ng taxi ni Manong Edmond. Nagpahatid siya hanggang sa Batangas sa address na ibinigay sa kanya ni manager. Sa dami ng kanyang mga biniling damit ay iniwan niyang mga luma niyang damit sa bahay ng kanilang dating landlady. Napatingin si Catriona sa labas. Namanga siya sa nakikitang ganda sa paligid. Ang laki din ng bahay at maraming mga halaman sa kapuno.
Ang sarap talagang manirahan sa probinsya. Dito ka ba pansamantalang titira, Catriona? Biglang tanong ni Manong Edmond na ikinalingon ng dalaga. Mabilis na tumango si Catriona. Opo, sagot niya at kumuha ng 10,000 piso. Saka inabot sa taxi driver. Sobra naman ata yan. Hindi ko matatanggap yan. Tanggi ni Manong. Ang dami ko na pong abala sa inyo. Maliit na bagay lang po ito sa mga paghatid at pagsundo ninyo sa akin. Kahit saan pa ako pumuntang lugar. Binabayaran mo naman ako ng tama. Parang kalabisan ng ganyang kalaking halaga, Catriona. Nahiya pang driver na kunin ng perang binigay niya. Kunin mo na, Manong. Isipin niyo na lang po na tulong ko sa inyo ito. Para sa mga anak ninyo. Pamimilit ni Catriona sa perang binibigay niya. Napakamot si Manong Edmond sa kanyang ulo. Nakakahiya naman sa'yo. Pero kung mapilit ka, sige tatanggapin ko. Kinuha nito ang pera. Maraming salamat dito. Napakabait mo talaga. Masaya si Catriona na tinanggap ni Manong ang binigay niyang maliit na tulong. Sobra-sobra naman ang perang binigay sa kanya. Kaya ibabahagi niyang iba sa mga taong nangangailangang kagaya niya. Tinulungan siya ni Manong Edmond. Ibaba ang kanyang mga maleta. Ito na rin ang nagbuhat para dalhin sa loob ng bahay. May sarili siyang susi kaya nakapasok siya kahit na walang tao. Iwanan na ba kita dito, Catriona? Baka may kailangan ka pa? Mga tanong ni Manong. Humarap siya sa medyo may edad ng lalaki. Wala na po. Maraming salamat po sa paghatid sa akin dito. Walang anuman. Basta ikaw, Catriona. Kapag gusto mo nang magpasundo o bumalik sa Manila, tawagan mo lang ako. Bili na sabi ni Manong. Isang tipid ng ngiti at tangwang naging sagot ni Catriona. Mag-isa na lang si Catriona sa malaking bahay. Nilingan niya ang kanyang mga mata sa kabuuan ng sala. Sa isip niya, sobrang yaman ng may-ari ng rest house para magkaroon ng ganito kalaki at kagandang bahay. Gawa sa kahoy ang buong bahay, pero malalaking kahoy at kita mo hindi basta-basta ang pagkakagawa. Modernong mga kagamitan, sa loob na kulay brown lahat. May halaman na sa bawat sulok ng bahay. Malinis din at maaliwalas sa loob. Hindi mainit, parang ang malamig dito tuwing gabi. Kasunod ng pinunta ni Catriona ng kusina. Kompletong kagamitan doon. May oven stove, ref at marami pang iba. Pati pang bake ay meron din. Mukhang magugustuhan niyang pagstay sa bahay bakasyon na to. Binuksan niyang isa-isang mga drawer. Nakakamanghang maraming supply sa loob. Pinaghandaan talaga ng bilyonaryong yun ng isang buwan nilang pananatili sa rest house. Gabi na nang makarating si Tristan sa kanyang bahay bakasyunan. Nagbiyahe pa siya ng 3 oras. Galit na galit ang parents niya sa kanya at kailangan niyang magpalamig na muna. Saka na niya isipin ang mga hakbang na gagawin niya. It's Jack's idea ang magpunta na muna sa rest house. Si Darius ang namamahala sa Lumina Essence ngayon. And Jack will remain in the company. At least, may tao pa rin siyang titingin doon sa pamamalakad ng kanyang kapatid. Wala siyang tiwala kay Darius pagdating sa Lumina Essence. Kung sino man ang may utak para siraan siya, ay hindi magtatagal, malalaman din niya, sa oras na lumabas ang totoo, magtago na siya. Dahil hindi siya titigil hanggat hindi niya maipapakulong ang taong sumira ng buhay niya. Shit, he doesn't have access to all of his cards. Buti na lang may sarili siyang pera. Ang mga cut-off lang naman na cards sa kanya ay yung binigay ng parents niya. Naipark ni Tristan ang kanyang kotse sa tapat ng bahay. Tahimik ang buong lugar. Wala ang katiwala niya sa rest house. Bukas pa ng umaga yun babalik. May sarili siyang susi kaya makakapasok pa rin siya sa loob. Nailagay niyang susi sa susian at na-unlock ang pinto pero nagtaka si Tristan. Shit! Why I can't open this door? Bulyaw na sigaw ni Tristan. Galit niyang malakas sa sinipang pinto. Pero hindi yun nabuksan. Makapal na kahoy ang gamit sa pintuan ng bahay niya. Mara siyang napabuga ng hangin at ginulong kanyang buhok. Mabilis siyang umikot sa likurang bahagi ng rest house. Baka sa likod ng pintuan ay mabuksan na niya. Hindi nga nagkamali si Tristan. Nabuksan niyang likurang pintuan. Muli siyang umikot sa harapan ng bahay dahil kukunin niyang kanyang maleta. Pitpit niyang maleta niya nang pumasok sa kusina. Sinarado niyang pinto pero biglang may tumamang walis tambos sa kanyang ulo. Ouch! Malakas na daing ni Tristan na tinawakan ng parte ng ulong nasaktan. Magnanakaw! Magnanakaw na nakapasok! Magnanakaw ka! Malalakas na sigaw ng babae. Habang patuloy ang hampas sa ulo ng binata, hindi makaharap si Tristan. Dahil sa oras na humarap siya, sa mukha niya tatamang tambo. Tulong! Tulungan niyo ako! May magnanakaw! Mga sigaw pa rin ng babae at walang tigil ng pagpalo sa kanya. Buisit! It hurts! Malutong niyang mura. Parang nabukulan pa yata siya. Ang sakit eh.
Tangna naman oh, mura pa ni Tristan sa isip. Naramdaman ng binatang tumigil ang babae sa paghataw sa ulo niya na nasa kanyang likuran kaagad niyang kinapa ang switch ng ilaw sa kusina. Alam niyo malapit lang yun sa may pintuan. Nang mahanap ang switch ay binuksan niyang lahat ng ilaw. Gumapang ang liwanag sa buong kusina. Kinurap-kurap pa ni Tristan ang kanyang mga mata dahil sa pagkasilaw. Pansin niyang pananahimik ng babae. Nawalan ata to ng boses at napipi. Kaninang lakas ang sigaw nito ng sakit sa tenga. Hindi ata nito alam na walang makakarinig sa kanya. Bukod sa soundproof ang buong bahay. Sa laki ng lupang sakop ng rest house, malayong mga kapitbahay. Kaya wala talagang makakalapit sa kanya para magbigay ng tulong. And this is a private property. Walang pwedeng pumasok nang walang pahintulot. Now you're quiet. Why don't you shout? You're the one I should sue for trespassing. Do you know that this is a private property? At pag-aari kong rest house na to. Madiing sabi ni Tristan. May halong galit ang tono ng boses niya. Umihigting ang kanyang panga at kuyom ang mga kamao. Makakatikim talagang babaeng to sa kanya sa ginawang pagpalo sa ulo at pagpasok sa bahay niya. Mabilis siyang humarap sa babae at aambahan na niya ng suntok sa mukha ng, "Wag po!" Pagmamakaawa ng babae, iniharang ang dalawang kamay sa mukha. Sinuyod ng mata ni Tristan ang kabuuan ng babae. Nalalaki ang kanyang mata na makitang red silk satin slip, ang suot na mapangahas na babaeng pumasok sa loob ng kanyang bahay. Napatikim si Tristan. Pilit niyang pinapakalmang sarili pati ng kanyang kaibigan. Nagising pa ata sa mahimbing na tulog. "Put down your hands and show me your face, woman." Singhal niya. Dumadagong-dung ang kanyang boses, parang umi-echo sa buong kusina. Napapitlag ang babae at kaagad na ibinaba ang kanyang mga kamay. Nalalaki ang mga mata ni Catriona na makitang mukha ng kanyang amo. "Sir Tristan?" "Catriona?" Sabay pa nilang sambit na nagkagulatan. Nakaupo si Catriona sa sofa habang si Tristan ay palakad-lakad. Hindi sila makapaniwalang pareho na magkikita silang dalawa sa rest house. "Tell me, Catriona, what are you doing in my property?" Malamig na may diing tanong ni Tristan na matamang nakatitig sa dalaga. Nakayuko si Catriona at nahihiyang salubungin ng mga mata ng amo. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya ngayon, parang kinakapos siya ng hangin. "Sorry po, hindi ko po alam na sa inyo ang rest house na to." Ang alam niya sa lalaking customer nila sa club. Naguluhan si Tristan, nalilito. Paano nalaman ng dalagang address ng rest house niya? At bakit nasa bahay niya si Catriona? Wait a seconds to think. Naguguluhan ako. Hindi ka na nagpakita sa akin after that night. You slept with me. Umupo siya sa center table at tinarap ang dalaga. Nilapit niyang mukha sa mukha ni Catriona. "Aminin mo nga sa akin ang totoo, Catriona, after what happened to us. Yung nangyari sa atin sa kondo ko. Kinaumagahan, bigla mo akong iniwan. Kinuha mo pang perang binayad ko sa'yo. And then nag-resign ka sa Lumina. Pagkatapos, makikita kita sa rest house ko. Coincidence lang bang lahat ng ito?" Pilit nilalabanan ni Catriona ang pagdaloy ng kanyang mga luha. "Alam niyo naman po na kailangan ko ng pera. Mamamatay ang kapatid ko kapag hindi ko nabuo ang perang kailangan para sa kidney transplant." Paliwanag niya, ginulo ni Tristan ang kanyang buhok. Galit ang namamahay sa kanyang dibdib. "Is that only your reason? Money? Kaya iniwan mo ko sa kondo ng walang pasabi? Pagkatapos bigla kang hindi magpapakita sa akin." Tumaas ng boses ni Tristan. Halatang sobrang galit para sa dalagang nanatili nakayuko sa kanyang harapan. Marahang tango ang naging sagot ng dalaga. Panay ang kiskis niya sa kanyang palad. Hindi na siya mapakali at kabado na nakaharap si Tristan at hindi niya inasahan ang pagkakataon. "Bullshit, Catriona. You think you can just do that to me? No one dares to do that to me. Not even you." Napataas baba ang balikat ni Catriona sa kabiglaan dahil sa malutong na pagmumura ni Tristan. Tumayong binata at dinig niyang mabilis nitong paghinga. "Are you a whore? Nagbebenta ka ng katawan mo para makuha ang perang gusto mo?" Hindi siya nakasagot. Parang may tumarak na kutsilyo sa kanyang dibdib sa mga salitang yun ni Tristan. Ganun kasakit ang mga salitang binitawan sa kanya ng binata. "Sagutin mo ko. Babaeng bayaran ka ba? Isang prostitute o babaeng mababang lipad?" Nanatiling tahimik si Catriona. Nagpupuwis ang dibdib niya sa sobrang sakit. Ang baba na ng tingin ni Tristan sa kanya. Ito ang kinatatakutan niyang mangyari. Ang malaman ng binata, ang uri ng trabaho niya. "Answer me, Catriona." "Oo." Mabilis ng sigaw na sagot. Nangingilid ang mga luha niya. Anumang oras ay babagsak na itong parang ulan. Napaatas bigla si Tristan sa pagkabigla.
Oo na, isa nga akong babaeng prostitute. Nagbibenta ng katawan, babaeng mababang lipad o kahit ano pang itawag mo masasama sa klase ng trabaho ko. Masaya ka na bang marinig yon? Dugtong pa ni Catriona. Madilim ang mukha ni Tristan na nakatitig lang sa kanya. Nagtitagis ang bagang nito at nanilisik ang mga mata sa galit. May rason ako kung bakit ko to ginagawa. Kung bakit kailangan ko ibenta ang katawan ko sa mga lalaki. Hindi yun rason. Hindi sapat na dahilan para ibenta mo katawan mo sa kung kani-kaninong lalaki. You could have asked me. I would given you any amount you needed. Tell me, how much do you need, Catriona? Nagunahan sa pagbagsak ang mga luha ni Catriona sa mata. Mabilis din niyang pinali sa kamatapang na tumingin sa mukha ni Tristan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Naibenta ko na rin ang sarili ko sa'yo at bayad ka na. Sabay tayo ni Catriona at tatalikod sa binata. Bukas na bukas din ay aalis ako sa bahay mo. Pero sana hayaan mo muna ako matulog ngayong gabi. Malayong Batangas at wala ako masasakyan pabalik sa Manila. Dugtong niyang pakiusap sa kawalang lingon na umalis sa harapan ni Tristan. Napigilan ni Tristan sa isinagot ni Catriona sa kanya. Tinatanaw na lang niyang dalaga na palayo. Hindi dalawin ng antok si Tristan. Kanina pa siya palakad-lakad sa loob ng kwarto niya. Palaisipan pa rin sa kanya kung anong ginagawa ni Catriona sa rest house niya. Alam din niyang nasaktan niyang damdamin ng dalaga sa mga nasabi niya kanina dahil siya matinding galit na makita si Catriona pagkalipas ng ilang araw nitong hindi nagpakita. Isa pa rin na magulo ang utak niya sa mga nangyayari. Everything is really a mess. Usal ni Tristan habang napapasuklay sa kanyang buhok at nagpakawala ng malakas na buntong hininga. Sino kayang taong nasa likod dahilan para mapunta si Catriona sa rest house ni Tristan? Ano ang gagawin ni Tristan ngayong kasama niya si Catriona? Paano kaya niya haharapin ang problema kinasangkutan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.